Israel, mga sangkay, inatake na rin po ng Yemen. Ang tanong dito, kakayanin kaya nila, mga sangkay, o magtatagumpay sila sa bayan ng Diyos? Bago po tayo magsimula, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba po ng video na to, i-check nyo na lamang, mga sangkay, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Again, ulitin ko lang, ang kalaban po ngayon na sentro ng Israel ay hindi po mga Muslim. Yes, mga Muslim po sila, mga sangkay, pero hindi yung kabuuhan. Okay? Walang iba, mga sangkay, kundi Hamas lamang. Hindi po kasali dito yung mga Palestinians na inosente o mga civilian. Hamas lamang. Ulitin ko, Hamas lamang po. Ngayon, ang Israel, sa gera po ng Israel at Hamas, na napabalita, mga sangkay, na itong Yemen ay nag-launch na rin po ng missile attack laban po sa Israel. Ang tanong dito, kakayanin kaya nila, mga sangkay? Today is the end of day 26 in the Gaza-Israel war. I don't know why I keep calling it the Gaza-Israel war, as it's already much bigger conflict than Israel and the Palestinians. Actually, mga sangkay, no? Hindi na siya matatawag na Hamas, Israel-Hamas war eh. Kasi marami na rin pong nakapalibot sa kanilang umaatake na rin. But remember, mga sangkay, biblical po talaga na maraming aatake sa Israel. That is why, mga sangkay, na isulat po sa Biblia na pagpapalain ng Diyos ang sinumang magpapala sa Israel, ngunit i-curse din ng ating Panginoon ang sinumang magka-curse sa Israel. So, dito, mga sangkay, ang inaabangan po talaga ng lahat ay yung Gog and Magog war. Okay? At syempre, yung final battle, mga sangkay, na Armageddon, na nakasulat po yan sa Biblia. Gog and Magog battle and Armageddon. Subalit, mga sangkay, itong nangyayari ngayon ay hindi pa po ito. Wala pa po ito. Wala pa po tayo sa Gog and Magog war na nakasulat po sa propesiya sa Biblia. So, ngayon, pinapalibutan na po ang Israel ng napakaraming mga kalaban. Ang tanong dito, mapagtatagumpayan kaya ng kanilang mga kaaway ang bayan ng Diyos? Today, I thought to myself, why would Yemen want to get involved against Israel? Why? Ganda ng tanong, bakit ang Yemen ginustong ma-involve sa digmaan na ito? Would they launch missiles? Why would they declare a war against Israel? So I started researching a little bit about Yemen. I realized this country has one of the world's largest humanitarian crises, with a third of the population needing humanitarian support in order to survive, and more than 7 million people need support in order to have food to eat. Sa madaling sabi, mga sangkay, nakita po niya, ayon sa kanyang pag-aaral, mga sangkay, ang Yemen ay isa sa mahirap na bansa na nangangailangan, mga sangkay, ng tulong mula sa international community. So ano kaya ang pinupoint dito? This country is in the midst of a brutal civil war. Since 2015. Grabe, ang tagal na pala ng civil war dito. And the sides that are fighting are this radical Islamic Shia group called the Houthis. Ito yon. So, militant group din pala ito, mga sangkay. Ito po, Houthis. It is supported by Iran. Nako. Itong Houthis na naman, mga sangkay, ay suportado ng Iran. Ay, nako naman, mga sangkay. Against a Sunni coalition that is supported by Saudi Arabia. The slogan of this Muslim group is Allah is the greatest, death to the United States, death to Israel, curse the Jews, victory to Islam.
In the beginning, Grabe, basahin nyo na lang mga sangkay ha. Ito yung pinaka-slogan po nila ha. So, sa madaling sabi, hindi pala talaga ito Hindi pala talaga ito away politika, kundi ito po ay radical na paniniwala ng relihiyon mga sangkay. So, thankful tayo dito sa Pilipinas dahil kahit papano marami po tayong kaibigang mga Muslim na mababait at hindi po ganito mag-isip mga sangkay. Yung sinasabing radical. No? At nakakatakot po yung kanilang plano mga sangkay, itong Yemen na suportado at funded na naman nitong Iran. Ang bihira. Ayan, basahin nyo na lang mga sangkay kung anong kanilang plano. Ito po yung pinaka-slogan nila. to Islam. In the beginning, I thought, man, why all these countries want to kill the Jewish state? Okay. Bakit gustong ipatumba ng Yemen ang Jewish? Ngayon, itong sagot. Why? There's no rational explanation for this. We are a tiny, tiny country in the map. Grabe, no? Tingnan nyo naman mga sangkay. Napakaliit po ng mapa ng Israel. Ayan lang po. Ayan lang po yan. Ang matindi dyan mga sangkay, Palestine pa po yung iba dyan. Napakaliit. Pero pinagtutulungan po sila. Biblical po yan. 'Di ba? Sa Biblia, sinasabi po dyan na maliit ka mang bansa o kakaunti lang naman kayo, pero itong bansang to ay malakas dahil po sa ating Panginoong Diyos. At tandaan po natin, natupad po ang propesiya noong 1948. Karamihan po sa mga Jewish, itong tribe of Judah na nagkalat po sa Europe, ay nakabalik po doon. Nakabalik po dyan. Iyan pong mapa na nakikita nyo mga sangkay at nagkaroon muli sila ng bansa. At kung pag-aaralan po natin mga sangkay yung kasaysayan nila, halos itong area na to mga sangkay papunta dito ay ito po yung tinatawag na land of Canaan, yung promised land. Okay? Na dito nakapalibot mga sangkay yung 12 tribes na mga anak po ni Jacob o Israel. Okay? So, simula po nung nagkasakop-sakop ang Israel dahil nga po sa puot ng Diyos, dahil sa kanilang mga kasalanan, pinatumba nila yung mga propeta, sumamba sila sa iba't ibang Diyos, mga sangkay, mga pagan. Ngayon, sa galit ng ating Panginoon, sinumpa itong Israel, itong mga anak ni Jacob, na wala po ang 10 tribes dyan. Hanggang ngayon mga sangkay, marami pong mga research na nagsasabi na yung 10 tribes na yan na-convert into Islam at nasa paligid lang din po ng West Asia, dyan sa Arab countries. Pero, ang tribe of Judah na nanindigan, up to now mga sangkay, tribe of Judah at Benjamin, okay, na hindi po nakubkob ang kanilang paniniwala mga sangkay, pananampalataya sa Diyos, na kahit po nagpunta po sila sa iba't ibang mga lugar, na natili pa rin po yung kanilang faith that they are serving a living God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So yun po yun mga sangkay. Ngayon, kaliit-liit na bansa, pinagtutulungan. At tandaan po natin, papunta na po tayo sa final destination ng katuparan ng propesiya sa Biblia. In the map, less than 10 millions in its population. There's no rational reason for all these countries to attack Israel. Grabe, no? Wala talagang pinakarason. Pero inaatake nila ang Israel. All of these countries have enough problems to deal with other than starting a war with Israel. Then I realized the only reason why all these countries would hate Ito na. Israel so much is because this is a spirit of the enemy. He's trying to destroy Israel in order to prove to the world. Ano daw? The spirit of? Ano tayo sinabi? Of the enemy. He's trying to destroy Israel in order to prove to the world that God is not a God that keeps His word.
Okay. Lahat ng to, mga sangkay, nagtutulong-tulong nang sa ganon, makita ng buong mundo na kunwari hindi totoo ang sinasabi ng Biblia. Ng pangako niya sa Israel ay pagtatanggol po niya yan. Yung bayan niya, mga sangkay, na kahit po mga sangkay, nagkasala po yung mga yan ng maraming beses, pero paulit-ulit po silang pinakikinggan ng Diyos. Kahit kayo mga sangkay, di ba? Hindi po nila in-accept yung Messiah na si Jesus Christ. Pero alam niyo ang nangyayari? Maraming beses silang tinulungan ng Diyos magwagi lang sa mga laban. Simula po nung nabalik sila sa kanilang bansa, nabuo muli mula nung 1948, ayaw na po talaga silang tigilan. Pero remember, mga sangkay, the Word of God will stand at never po yan na mababalik. No? Lahat po ng nananampalataya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob, hindi po yan pababayaan ng Diyos. Kahit libu-libu pang mga kalaban. As if God honors His word to the nation of Israel, He will honor His word to each and every one of us. So realizing that gave me courage and strength that my faith in God is real, and that I am serving a God that keeps His word to the people of Israel and to each and every one of us who believes in Him. Amen. Ganda ng ending, mga sangkay. Ganda ng sinabi niya. Well, klaro naman. Ano po ang inyong opinion, no? Ano po inyong masasabi, mga sangkay, sa pag-atake ng Yemen? Tingin nyo ba, mananalo ang Yemen dito? O tingin nyo, hindi pababayaan ng Diyos ang Israel? Just comment down below. At ngayon, mga sangkay, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Parami po tayo ng parami. Sa totoo lang, na-overwhelm ako, mga sangkay. No, itong YouTube channel na to, gusto ko lang dumami rin ng subscribers. Nang sa ganun, mag-upload po tayo dito ng mga mala-documentary na mga videos about Word of God and Prophecy. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Sangkay Revelation, mga sangkay. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.